Hindi sisiputin ni Senator Ronald Bato de la Rosa ang pagdinig na ikinakasa ng Kamara kaugnay sa madugong all-out war on drugs ng nagdaang Duterte administration. Ang sagot ng mga naulila ng dahil sa drug war. Alamin at pakinggan sa Balitang A to Z ni Ian Maghanoy. Bawat isang naulila, may bit-bit na urn, laman ang abo ng yumaong mahal sa buhay. Sunod yang inilagak sa dambana ng paghilom sa La Loma Catholic Cemetery sa Caloocan City. Pinasinayaan nitong Mayo ang kauna-unahang kolumbaryo para sa mga biktima ng extrajudicial killings o EJK sa ilalim ng war on drugs ng nagdaang Duterte administration. Ang biyudang si Pauline, hindi maiwasang umiyak nang sariwain ang alaala kung paanong namatay ang kanyang asawa sa kamay ng mga hindi kilalang lalaking pumasok sa kanilang bahay. Kabilang ang kanyang asawa sa lagpas 27,000 na naitalang drug war deaths. Noon, nawala po silang makuhang ebidensya po sa asawa ko. Pinalo po siya ng pinalo, tas hiniwa pa po yung braso niya. Tapos ayun, doon ko po nakita na binaril siya sa ulo. Sa kabila nito, nananatiling buo ang pag-asa niyang balang araw ay makakamit ang hustisya, lalo't ngayoy may ikinakasang investigasyon ang House Committee on Human Rights hinggil sa drug war. Malakas po ang aking pakiramdam na makakamit po namin ang hustisya sa tulong po ni Father Flavi, ng mga staff po ng programang paghilom po. Imbitado si former President Rodrigo Duterte at nooy hepe ng Philippine National Police at ngayoy senador na si Ronald de la Rosa. Pero si de la Rosa, walang planong siputin ang pagdinig. Hindi rin daw kasi sisipot ang dating Pangulo. Last night, I have received an information na talagang ayaw niya rin pumunta, ayaw niya mag-attend, so case closed na. Hindi talaga ako pupunta. Hindi ikinatuwa ng tiyuhin ni Kian de los Santos ang tugon ni de la Rosa. Si Kian ang 17 anyos na biktima ng EJK noong August 2017, kasagsagan ng drug war. Bakit hindi siya pupunta? Samantalang siya yung tamang resource person na sasagot doon sa mga katanungan ng ating mga mambabatas. At kung walang itinatago, bakit ka maiilang sumagot? Diba? Napakagandang pagkakataon din ito para sa kanila dahil mabibigyan sila ng pagkakataon na magpaliwanag. No? Sa kabaliktaran naman, yung mga naging biktima ay hindi nabigyan ng pagkakataon mag-idepensa yung kanilang sarili. Gayunpaman, inamin din ni De La Rosa na nagkaroon nga ng human rights violations ang war on drugs. Bumaba ka sa ground, tingnan mo ano nangyayari. Merong lumalaban, merong nanlaban, meron ding hindi lumaban, binaril, kaya nga, nagkakasuhan nga eh. Hindi pa kinukumpirma ni ex-President Duterte ang kanyang attendance sa naturang pagdinig. Para sa Balitang A to Z, Ian Maghanoy.